mensahe ang ating pong Panginoon sa umaga pong ito. Tiling po ng ating pong Panginoon, patuloy po nating ilagak ang ating pong pandinig, ang ating pong mga puso, ang ating pong presensya sa pakinig ng kanyang mga salita. So sa buong ito, patuloy ang team na panalangin. Kaya po, ang ating pong mensahe ay patungkol po sa panalangin po sa umaga pong ito. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating pong dalang Biblia sa Lucas chapter 22, verse 39 to 41. Lucas 22, 39 to 41. Sabi po dito, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang ginagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Salamat po sa mensahe po ng Panginoon. Muli po tayong dumulog sa Kanya at magpasalamat sa umaga pong ito. Aming Ama, sa pangalan po ni Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa magdamag ng iyong pag-iingat sa aming po mga buhay. At salamat po, Panginoon, sa puso po namin sa umagang ito na matagpuan niyo po na nagpupuri, nagagalak na sumamba at magpasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming po mga buhay. Lord, patawad po sa aming po mga pagkukulang. Patawad po, O Diyos, sa aming po mga kasalanan na nakita nyo at hayag sa iyong paningin. Alam po namin, Lord, wala po kaming maitatago po sa iyong harapan. Kaya Lord, katagpuin niyo po kami sa umaga pong ito. Hiling po namin na banal na Espiritu na mangusap at manguna sa gawaing ito. Kayo ang maitaas, Panginoon. Kayo ang maparangalan. Kayo ang madakila. Gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Mahayag na may kapangyarihan, maunawaan ng bawat isa. Ano man ang inyong pong sasabihin sa umaga pong ito. Ano man tangka gawa ng aming pong kaaway, ay patuloy po naming tinataboy, patuloy po naming sinisira sa pangalan po ni Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo. Pagpalain niyo po ang inyong pong mga salita. Salamat po, Panginoon. Kayo ang patuloy na makilala sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po makakaupo na. So, pananalangin. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Maging sa naabot ng online pong ito. Kamusta na nga po ba ang ating pong pananalangin sa ating pong Panginoon? Sa ating pong pagdulog sa Kanya? Sa ating pong pakikipag-ugnayan sa Kanya? Sa ating pong pakikipag-usap sa Kanya? Tingnan po muna natin, ano po bang ibig sabihin ng pananalangin? Next po, tingnan po natin. Ang pananalangin daw ay pagtawag at pakikipag-usap sa Diyos upang samahan tayo sa buhay at matamo ang tugon sa ating pangangailangan. So tingnan muna ho natin ito, pagtawag at pakikipag-usap sa ating pong Panginoon. Na po yung pananalangin. So ibig sabihin, kung hindi ho tayo nananalangin, hindi ho tayo tumatawag sa Diyos at hindi ho tayo nakikipag-usap sa Diyos. Amen po ba? At ang sabi nga po, nakakalungkot, pagka daw po oras po ng prayer meeting, iilan lamang daw po ang nakakadalo. Online man ho ito o on-site. Hindi ko alam kung bakit, pero ito po ay pakikipag-ugnayan po natin sa ating pong Panginoon. Marahil nga po, tayo po ay nananalangin individual. Wala hong problema po doon dahil individual ho tayong tumatawag sa ating pong Panginoon. Pero mahalaga rin po na tayo po ay nakikipag-fellowship na po, sa pamamagitan po ng pananalangin, sama-samang pananalangin. At napakahalaga po nito, na tayo po bilang magkakapatid ay nagkakaroon ng pagkakataon na maggrupo-grupo at ipanalangin ng bawat isa. So mamaya gagawin po natin yan. Baka mamaya yung katabi mo ay may problema na mabigat, hindi pa natin alam. So kailangan ho natin ipanalangin. Amen? Ayan po.
So, sabi diyan, upang samahan tayo sa buhay. At mata mo ang tugon. So usual dito po, pag tayo po ay nananalangin, di ba, ano ang laman ng ating pong panalangin? Di ba, paghingi, pagtugon ng Panginoon sa ating pong mga pangailangan. Pero minsan, ang laman ng ating pong panalangin, yung gusto. Yan. So magkaiba po, ulitin ko po, iba po ang pangangailangan po natin, iba po yung gusto po natin. No po? Yung basic needs po natin, tahanan ho natin, pagkain ho natin, at yung dinaramit po natin. That's the basic needs natin, no? Basic needs po ng tao. Pero, yung ating pong gusto, ibang level po yun. Ito po, matinding pakikipag-ugnayan po yan, no? Sa Diyos. Upang, kung yan ay kalooban ng Diyos, ay ating pong makakamit ang bagay na yan. Kasi gusto ho natin, no? Baka mamaya, hindi pala gusto ng Diyos. Amen po ba? Kaya mamaya titingnan ho natin yon. Ano ho ba yung kalooban ng Diyos? At ano ho ba yung kalooban natin? Baka mamaya kalooban lang natin yon. At hindi yun ang kalooban ng ating po Panginoon sa ating po mga buhay. Kaya pala hindi binibigay ni Lord. So dito po ang ating pong pag-uusapan, na dito ho tayo magpo-focus. Dito po sa Daniel chapter 6. Kung kayo po may Biblia, samahan niyo po ako sa Daniel. Si Daniel sa kulungan ng mga leon. So ito po ay hindi fairy tale. Ito po ay may katotohanan na nakasulat sa Biblia kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po ni Daniel. So sabi pong meaning daw po ng Daniel ay ang Diyos ang aking hukom. Yan po ang ibig sabihin po ng Daniel. So tingnan ho natin ang istorya ni Daniel. Next po. Chapter 6 verse 1 to 4. So pagpili ng 120 pinuno sa buong kaharian. So baybayin niyo po ako, hindi ko po nilagay sa slides yung pong kwento kasi gusto ko pong makita natin ano ang nilalaman ng ating pong Biblia. Sa verse 1 ng chapter 6, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. So may pagpili ang naganap. Pumili din siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at ng mangangalaga sa kapakanan ng hari. At isa dito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. So dito, kung titingnan po natin, si Haring Dario ay pumili. So alam niyo po, pagka tayo napili, it's a great privilege. Tama po ba? At ako ay naniniwala, we are chosen. Tayo po ay pinili ng Diyos upang tayo po ay patuloy na makasunod sa kanyang kalooban. Kung bakit po tayo nandito. At salamat sa Panginoon, nung tayo po ay tinawag, nandun po yung ating respond, nandun po yung ating pong pagtugon sa kanyang pagkatawag sa ating pong mga buhay. Napakalaking privilege po nito na tayo po ay isa sa pinili ng ating pong Panginoon. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Verse 4, kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Sa tingin nyo, ano yung naging udyok dito? Para humanap sila ng maibibintang. Ang nakita ko dito, inggit. Inggit. Wag yan. Hindi yan si Daniel, kami dapat. Kaya sila ay humanap ng maibibintang. No? Upang hindi matuloy yung magandang plano ni Haring Dario sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin.
tapat si Daniel. At alam ko po, ng bawat isa po sa atin ay tapat sa ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano yung pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Anumang ministry po ito, anumang gawain po ito na pinagkatiwala po sa atin, is a great privilege, mga kapatid, na tayo po ay pagkatiwalaan. Mayroong pinagkatiwala sa atin. At nawa, ang pinagkatiwala pong ito sa atin ay patuloy po nating maganap ng may pag-ibig sa Kanya at pagsunod. Ang sumunod na senaryo sa 5 to 9, yung paghaharap o paghahanap ng maibibintang kay Daniel. Kasi nga tapat po siya eh. So hindi papayag itong mga naiinggit na ito, no, na matuloy yung magandang plano ni Haring Dario na po kay Daniel. Hindi ikaw ang dapat, kami dapat ang mamuno. So delikado yung inggit. Ang sabi po dito sa verse 5, kahit sinabi nila, wala tayong maibibintang sa Kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng Kanyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Eto na. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. So talaga ang dami nila. No. Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. So 30 days, no, 30 araw, walang sasamba at mananalangin. Kaya ho natin 'yon? Hindi ho tayo mananalangin, hindi po tayo sasamba. Tignan natin kung ano po ang nangyari. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Ayan na. Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ng hari. So dito makita natin na nagkaroon ng pagpupulong, nagkaroon ng pagkakaisa ang mga taong ito upang itong plano, magandang plano ni Haring Dario ay hindi matuloy doon kay Daniel, no? Kasi ang ganda ng plano ni Haring Dario kay Daniel, gagawing hari. Hindi kami papayag. Kaya gagawa kami ng paraan upang ibagsak si Daniel, upang hindi matuloy ang plano ng hari. So, ina ang natuloy. Sa verse 9, at gayon niya ang ginawa ni Haring Dario. Ayan na. Tingnan po natin sa susunod na tagpo kung ano na po ang nangyari. Sige po. Next po. So sa verse 10 to 15, ang pananalangin ni Daniel sa Diyos. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Kita po natin, lumuhod siya nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. So nung nabalitaan niya, no po, ang bagay na ito, umuwi po si Daniel. Hindi po siya nagmukmuk. Hindi po siya umiyak, naglupasay, no? Kundi siya po ay lumuhod at nanalangin at nagpasalamat. Alam niyo po ang prayer, kapag sinabi po natin, ano bang prayer request mo? Ano ba ang pananalangin? Sabi po, pakikipag-ugnayan po eh. So, ibig sabihin po, na kung tayo po ay mananalangin, hindi lamang po pag-ask, paghingi
ng kung ano man ang ating pangangailangan. No po? Kundi dito, sinabi po dito, siya po ay nanalangin at nagpasalamat. Kasi nga sabi po natin kanina, ang pananalangin daw po ay pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. So hindi lamang po tayo po ilalapit sa Lord para humingi ng kung ano man yung gusto po nating hilingin. So minsan ganun po ang thinking ng tao eh. Tira, manalangin tayo. Bakit? Ano pa panalangin mo? May sakit ka ba? May sakit ba yung idudulog natin sa Panginoon? Kailangan ba ng trabaho? So ang thinking po, kapag sinabing mananalangin, may problema. Pero alasin po natin ang bagay niya sa ating isipan na sa ating pong pagdulog sa Panginoon na hindi lamang sa pag-ask kung ano yung gusto natin. Kundi ito po ay pakikipag-ugnayan, pakikipag-fellowship sa Diyos, one-on-one, individual ho tayo. Kaya dito kung napansin po natin, si Daniel ay umuwi at siya po ay nanalangin sa Diyos sa kanyang silid. At kung napansin po natin si Jesus Christ, pag siya, nung nanalangin siya sa Garden of Gethsemane, siya po ay mag-isa lang. At sabi po doon, nakaugalian o nakagawian niyang manalangin. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So 3 times siyang nananalangin. Tayo po, ilang beses po tayong nananalangin sa Lord? Ilang beses po tayong nananalangin? Pag may problema lang, pag may hihilingin lang, pag magbo-board exam, pag may sakit, at pag may kailangan tayo sa Lord. Sabi nga, parang spare tire, no? Pag kailangan mo, tsaka mo lang maaalala, may spare tire tayo doon sa ilalim ng sasakyan natin, ah. Tapos nung naalala mo, ay butas nga pala yun, hindi pa natin napagawa. So ang prayer po is every day, sa Christian life, na tayo po ipatuloy na nanalangin sa Lord. At kung hindi ho tayo nananalangin sa Panginoon, at hindi po tayo naging, hindi ho natin ito nakaugalian na manalangin, ay mahirap po na tayo po ay patuloy na makasuong na po sa mga pagsubok sa buhay. Mahirap. Posible pa ito po maging dahilan upang tayo po ay mapalayo sa Lord kung tayo po ay nanghihina sa ating pong pananalangin. Okay? At gusto ko na kong i-share po itong bagay pong ito. Meron ho ako napakinggang message. Ang sabi po, kapag daw tayo ay hindi natin nagagawa yung kalooban ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay, sabi po, hindi ho daw natin iyon priority. Halimbawa, hindi ho tayo nakakapanalangin at meron tayong ginawang iba kasi hindi natin priority yung pananalangin. Hindi ho tayo nakadalo kasi hindi natin priority yung pagdalo. Hindi natin ginawa yung kalooban ng Panginoon kasi hindi natin priority ang gawin ng kalooban ng Panginoon. At ano ang ating priority sa buhay? Yung ibang bagay na pumalit doon sa pinagagawa ng ating Panginoon. That's my priority. Nakuha po natin. So mahirap at medyo masakit na kung hindi ho natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon, kasi it's not my priority. It is not important to me. Amen po ba? Subalit salamat sa pagtawag ng Panginoon sa atin at salamat sa ating pagtugon. Kasi hindi po natatapos sa pagtawag lang. Tinawag tayo. No po? At mababaliwala yung pagtawag na yon kung hindi ho tayo susunod. Amen po. Kaya po, napakahalaga na may tumawag at napakahalaga ng mayroong sumunod. No? Kaya anuman ang ating pong narinig sa message ng Panginoon, subalit hindi ho natin ito na isasagawa at na isa sa katuparan, although alam natin na ito'y kalooban ng Panginoon, is useless. Hindi po siya nagiging useful sa atin at hindi ho natin nagagawa yung kanyang kagustuhan. So, kung hindi natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon at meron tayong ibang ginagawa, it's not my priority. It's not important to me. Hindi yan importante sa akin kasi mas importante itong ginagawa kong ito sa buhay ko.
Sana nga po, salamat sa Panginoon, patuloy na makita ng ating pong Panginoon Diyos ang ating pong mga puso. That's why we are here, because God is important to us. Bakit tayo nandito? Hindi sa kung ano paman, hindi kung sino paman, kundi si Lord ang reason kung bakit tayo nasa lugar pong ito upang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Verse 11. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. So sabi nga po, ang kautusan ng hari, ano po? Ay hindi mababali. So nangyari ito, pinatupad niya ang kautusang ito. Sa verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Grabe bilang nila. Kung ilang beses nananalangin si Daniel. Kasi binabantayan ng mga taong ito, ng mga inggiterong ito, yung kilos at galaw ni Daniel. At sasabihin ko po sa inyo sa umagang ito, ng kaaway ay binabantayan rin ho tayo. Kaya nga sabi ng Biblia ang kaaway ninyo parang leon na aali-aligid sa inyo at naghahanap ng masisila. At kung hindi ho tayo magiging sensitive, tayo po ay mahuhulog sa patibong ng ating pong mga kaaway. Kaya ang pananalangin, napakahalaga. Because ang pananalangin po ay pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng intimate relationship sa Diyos. Salamat, meron po tayong ganitong tema, no? Na patuloy na nasusundan, nare-remind ho tayo, ay, nag-pray na ba ako? Ulitin ko ho, ang aking pong testimony sa inyo, na bago ho, pagkagising ko po, bago po ako tumayo, ako po ay nananalangin muna. Bakit po? Once na nadilat ang ating po mga mata at tumayo tayo, mahirap na tayo manalangin. Kasi gagawin na ho natin yung gusto nating gawin Di ba? At alimbawa, nakalimutan natin. Parang hindi maganda yung maghapon ko ngayon. Parang may kulang. Nung naalala mo, ay hindi pala ako nakapanalangin. Hindi ko po sinabing it's not my priority to pray. Marahil nakalimutan lang natin that moment na po. Pero God is reminding us. Sana po patuloy po natin siyang mauna sa ating pong mga buhay. Through prayer, through reading His words. Para po yung ating pong relationship ay intact. Yung ating pong relasyon sa Kanya ay patuloy na nananaliwa. Lumalago. So dito po, nakita po natin yung pong pagpapatupad ng hari po sa kanyang ginawang sulat. Tuloy ho natin. Verse 14. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Mahal na to si Daniel Pinili niya nga Tapos, yung kanyang kautusan, ayun pa yung magiging parusa kay Daniel. Kaya nag-aalala tong haring ito. Naku, yung aking pinili, mapaparusahan. Verse 15. Nang magkaroon muli ng pagkakataon, ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari. At sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaring baguhin
ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. So, niremind ng mga taong ito yung dapat niyang gawin. Di ba? Kay Daniel, mahal na hari, baka nakakalimutan nyo. Yung pong nilagdaan yung liham, kasulatan, dapat ipatupad nyo na. Kasi baka makalimutan no? Kaya kinukulit ng mga taong ito, nung naiinggit kay Daniel, na mahal na Dario, patupad mo na. Ito na, meron ng ebidensya, nakita na namin siya nananalangin. Di ba sabi niyo, huwag mananalangin. Mga inggitero talaga no? Gagawa at gagawa. Para ikasira ng kanilang kapwa. Next po. Dito po sa 16 to 18, eto na. Inihulog na si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nasabi po dyan, sa verse 16, dahil dito iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, may basbas, tingnan niya po may basbas si Haring Dario kay Daniel, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Yun po yung maganda po doon. May basbas si Haring Dario. No? Nailigtas siya ng kanyang Diyos. Verse 17, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, sigurista, para hindi nga naman makalabas ng buhay si Daniel. No, tinakpan malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Grabe, patay ka ngayon, Daniel. Diyan ka sa mga leon. No? Akala naman nila, sila'y magtatagumpay. Hindi ho sila magtatagumpay sa kapangyarihan ng ating Diyos. Verse 18. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. So worried itong haring to. Ano kaya ang nangyari kay Daniel? Siya ba ay nilapa? Siya ba ay kinain ng mga leon? Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kaya isip kay Daniel, itong lingkod ko na to, na pinili ko pa man na tagapamahala, na ginagawan ko ng isang kasulatan, no? Siyempre, ikaw ba naman, appointed mo yun, tapos gusto mo ba mapahamak? Siyempre, hindi. Di ba? Kaya worried itong haring ito, ni Haring Dario, sa kalagayan ni Daniel. Next po. So sa 19 to 22, makikita natin yung pagliligtas ng Diyos kay Daniel sa kamay ng mga leon. Verse 19, kinabukasan, excited si Haring Dario. Maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Hindi siya excited na baka patay na si Daniel. Hindi ho. Kundi siya po ay nag-aalala na kung ano nangyari kay Daniel. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Ito sabi po ng hari, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Kasi malungkot So iniisip niya, naku, baka patay na si Daniel. Pero anong sagot sa verse 21? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari! Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Si Daniel ay very consistent na tapat sa Diyos. At sana nga po, tayo po ay maging consistent din. Sige.
Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, sana maging consistent ka sa pagsunod kay Lord. Kasi pwede maging consistent sa paggawa ng kasalanan, pwede kang maging consistent sa pagsuway, di ba? Pero this morning, patuloy ho tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na maging consistent ho tayong maging tapat sa ating Panginoon. Dahil yamang tapat ang ating Diyos na tumawag sa atin, sana nga po ay patuloy ho tayong maging tapat sa pagkatawag niya sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen? Paano yung hindi naging tapat? Wala sa TLOP nun. Dahil tayo po na tinawag ay tapat na maglilingkod sa Diyos hanggang wakas. Okay, sabi po dito, wala akong kasalanan. Kasi alam niya wala siyang kasalanan at nagawang masama laban sa inyo, mahal na hari. Next po. Ang utos ng hari na sumamba sa Diyos ni Daniel. So, eto na. Meron siyang, tingnan natin kung ano yung naging next move ng Haring Dario. Sa verse 23, dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Sana po makita po natin, nagtiwala si Daniel sa Diyos na buhay. At ako'y naniniwala kung sino man ang Diyos ni Daniel ay siya rin Diyos po natin. Na kung si Daniel ay iniligtas sa lion's den, tayo rin ay ililigtas ng Diyos sa anumang uri ng kapahamakan. Na ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Minsan 'di ba kahit anong pag-iingat natin, may nangyayari pa rin sa atin. Pero patuloy ho tayong manalangin sa ating pong pag-alis, sa ating pong tahanan. Lord, ingatan niyo po kami na makarating po kami sa lugar pong iyon. Malayo yung pinuntahan nyo. Paano pagpapauwi? Lord, kung paano nyo po kami iningatan papunta dito, ay ingatan nyo rin po kami pabalik sa aming pong tahanan. Lalo na gabi. Delikado. Sino po ang nagdadrive pag gabi? Yung medyo malabo na ang mata, yung medyo blurred na ang paningin. Ang mga motor ho ngayon, ang bibilis magpatakbo. Di ho ba? Kaya ako salamat sa Panginoon, every time na ako po'y sasampa, sasakay, aalis at uuwi, nandun po ang aking pong pananalangin na ingatan po ako ng Diyos, ingatan po kami ng ating pong Panginoon. At ako po ay naniniwala na sa bawat isa po sa atin ay ginagawa ang bagay pong iyon dahil hindi po natin control ang mga sitwasyon sa ating pong mga buhay. Ang Diyos lang ang may control. Hindi po natin kontrolado. Kaya ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Sabi ko nga, yung manibela ho natin ng buhay na tayo ang nagdadrive, wag na ho tayo ang mag-drive. Si Lord na ang pag-drive-in ho natin. Pagkatiwala ho natin kay Lord ang lahat ng bagay. Hindi natin kaya. Next po. Sabi po dito, sa ating pong binabasa, verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Grabe ang ginawa ng hari. Sino yung mga nainggit? Siya yung pinahulog sa leon, pinakain sa leon, pinalapa sa leon, maging ang kanilang mga anak at asawa. Nakita po natin yung balik. Na kung meron mang gumawa ng hindi po tama, may balik ho yun eh. Di ba sabi po, what you sow is what you reap. Kung ano ang inyong tinanim, kung ano ang ating pong itinanim,
yun pong ating pong aanihin. Hindi po pwedeng nagtanim ka ng mangga, ang tubo niyang bayabas. Amen po ba? Kaya kung gumawa ho tayo ng kasamaan, aani ho tayo ng masama. Kung tayo po ay nagtanim ng mabuti, aani po tayo ng mabuti. It's the law of gravity. Kung ano ang hinagis mo, yun din ang babagsak. Di ba? Tuloy ho natin yung kwento. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Sinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Sinasabi ko po, ang Diyos ni Daniel ay Diyos rin natin na pinaglilingkuran po natin. Sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi po namatay si Lord eh. Hindi po namatay ang Diyos. Siya po ay gising. Kaya minsan, di po ba pag kami mga magnanakaw, tumitingin siya sa kaliwat kanan, sa likod, pero sa taas hindi siya tumitingin. Hello? Di ba? Bakit hindi siya tumingin sa taas? Akala niya hindi siya nakikita. Pero hindi niya alam, mayroong Diyos na nakakakita sa paggawa niya ng hindi tama. Mas higit ang CCTV ng Diyos kumpara sa CCTV ng tao. Kaya sa gabi at madilim, kita ka pa rin. Tama po ba? Kita pa rin ho tayo. Kaya sabi ko po kanina, wala tayong may tatago sa Diyos. Lahat ay hayag sa kanyang paningin. Kaya kung hayag po ito, hindi maganda, nagagawa ho natin, naiisip po natin, nasasabi ho natin, ipagsusulit ho natin sa Diyos, di gawin natin yung tama. Parang ipagsusulit natin sa Lord ay tama. Amen? Kasi kung ginawa natin mali, ay napagsusulit natin sa Diyos, di mali. Alam ko sa tao lang nangyayari yun eh. Gumawa ka ng mali, nagiging tama. Pero yung tama, nagagawa nilang mali. Pero sa Diyos, ang tama, tama. Ang mali, mali. Salamat po sa Panginoon. Ano pa ho ang sumunod? Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Verse 27, siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. God is doing miracles. Brad, parang hindi ko naman yata nakikita. Mga kapatid, pagising pa lang natin sa umaga is a great miracle. Bakit? Kasi buhay pa tayo. It's a great miracle that God is extending our life. Hindi po ba pagpapala yun? Hindi po ba milagro po yun? Minsan nga may sakit ka na, nagigising ka pa eh. Minsan nga may sakit tayo, pinagagaling tayo ng Panginoon eh. Yung malakas na balitaan natin, namatay na. Nauna pa doon sa may sakit. Hello? Meron ho tayong kilalang ganon? Yung ini-expect natin, ay malapit na siguro yan, naghihingalo na eh. Nagmilagro ang Diyos na extend ang buhay hanggang ngayong buhay. Kasi hindi natin po pwedeng limitahan ang magagawang ng Diyos sa isang tao. That's why we pray for Him. That's why we pray for them. Kasi ang panalangin ay napakahalaga. Kaya tayo lalapit sa Diyos dahil alam po natin na may magagawa ang Diyos.
alam po natin yung kantang, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Minsan, nakalulungkot, may mga nangyayari sa buhay po natin, nahuhuli ang Diyos. Mas tinitingnan muna natin itong mga opportunity nito bago tayo lumapit sa Diyos. Yung tipong wala nang pag-asa, wala nang magagawa. Sige, lapit tayo sa Diyos. Bakit minsan nahuhuli ang Diyos? Di ba? Bakit may ganon? Ngayon, kung tayo po, yung ating relationship ay intact, once na may mangyari po sa ating po mga buhay, nandun agad ang thinking natin, may magagawa ang Diyos. Lalapit ako sa Diyos. Anytime na ako po ay may kailangan, alam ko, maririnig ako ng Diyos. Kasi po sa Biblia, meron din po sinabi, marahil kaya hindi po narinig ang panalangin dahil sa kasalanan. Yung panalangin hanggang kisame. Hindi nakatagos sa kisame at hindi nakarating sa langit because of sin. Ang ganda po ng sinabi po dito. Siya ay gumagawa ng kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. At panghuli, next pa po, ang tagumpay ni Daniel. At naging matagumpay, yan. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Bakit nagtagumpay si Daniel? Dahil siya po ay naging tapat sa Panginoon. Gusto ko pong daanan itong mga talatang ito. Minsan meron tayong pinagpe-pray sa Panginoon. Lord, pe-pray tayo. Hindi pa tumutugon si Lord. Aba, ginawa na natin. Ginawa na natin yung gusto nating mangyari. Kasi sabi niya, hindi kalooban to ni Lord eh. Ito magun na ba si Lord sa'yo? Hindi, gusto ko to eh. Gusto ba yun ni Lord sa'yo? Hindi, ito mainam para sa akin. Kaya ang tanong, yan ba ay kalooban ni Lord sa'yo? Gusto ko pong daanan to. Bakit ba tayo inuutusan ng Diyos manalangin? Number 1, para tayo po ay malayo sa tukso. Ang daming tukso. Paglabas ho natin ng iglesia, ang daming tukso. Pangalawa, magkaroon ho tayo ng intimate relationship sa Kanya. Pangatlo, matutong magpasalamat sa Diyos sa bawat araw. At pang-apat, hanapin at alamin ang Kanyang kalooban at kagustuhan. Hindi ang ating gusto, kundi ang gusto ng ating Panginoon. Mahirap ang hindi nananalangin. Akala natin tama, pero yung pala ay hindi. Sabi ng Kawikaan, at dito na po tayo magwawakas. Sabi ng Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Mahirap na hindi tayo nakakapanalangin. Mahirap na walang go signal ang ating pong Diyos sa mga bagay na idinudulog po natin sa Kanya. Kaya po tayo, sana po sa umaga pong ito ay patuloy po tayong na-challenge na tayo po ay patuloy na manalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang dumulog muli sa Lord. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umaga pong ito, patungkol po sa panalangin. Lord, hindi po kami lalapit lamang sa inyo dahil may kailangan po kami. Dahil meron po kaming mabigat na problema. Kundi Lord, ang aming pong pagdulog po sa inyo ay pagpupuri at pagpapasalamat din naman na sa bawat araw na ginagawa niyo po sa aming pong mga buhay, nahandon ang inyong gabay, nahandon, O Diyos, ang iyong biyaya at kahabagan. Bagamat minsan kami po ay nagkukulang at nagkakamali. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya
namin pong tinatamasa sa bawat araw. Salamat po sa iyong mga salita sa umaga pong ito patungkol po sa buhay ni Daniel, na siya po ay naging tapat sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Minsan, meron kami mga leon sa buhay at dahil sa mga leong ito, Lord, kami po'y patuloy na lumapit po sa inyo. Kami po'y patuloy na umasa sa inyo, Panginoon. Patuloy kami magtiwala sa inyo, O Diyos, na kami po'y iingatan nyo po sa lahat ng mga leon na marahil sa aming po mga buhay. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po, Diyos, ang mga anak po ninyo na patuloy na sumusunod po sa inyo, gaya ni Daniel na naging tapat. Hallelujah. Purihin po kayo. Nawa sa umaga pong ito, nabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. Kayo ang patuloy na maparangalan, Panginoon, sa aming po mga buhay. Muli, O Diyos, kayo po ang patuloy na madakila. Ito pong aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.